Good day mga kapobreng lights and sounds. Today meron tayong testing or dry run setup ng mga moving heads natin kasi meron tayong upcoming event, no. And bihira ko lang kasi itong magamit kasi yung mga madalas nagbo-book sa atin tipid sa budget, so hindi pa nila kayang mag-afford na mag-rent ng moving heads sa kanilang mga event. Madalas frontal lights lang and backdrop lights. So minsan din nakakalimutan ko paano i-operate ang mga moving heads. So since this coming event natin is afford naman ni client na mag-rent ng with moving heads para sa debut. So practice ulit tayo, no. Pailaw natin to, yung mga controls. Anyway, meron naman na akong mga ginawang dito, program. So balik tayo dito sa ating dry run test ng mga moving heads. So naka-plug na yan lahat, naka-daisy chain na rin yan lahat. And ang ating controller, itong DMX 512. Yan, may nakasulat beam, dalawa kasi ang ganito ko, yung isa pang frontal, may nakasulat din yun doon. Ito for beam. So may naka-program na yan dyan. So hopefully makapag-upgrade din tayo in the future ng ng yung mas maganda-ganda o yung digital nito. Pero as of now, ito lang muna, konti pa lang naman yung mga nagbo-book sa atin ng ng beam, mga moving heads, no. Madalas mga frontal lights and backdrop lights lang, yung mga parleds lang, kasi may kamahalan din kasi ito guys kapag ipaparent natin. So minsan yung mga client hindi nakaka-afford, so alangan din naman ilagay lang natin yan kahit maliit yung bayad. So nagnegosyo ka pa, negosyo din ito, may mga maintenance din yan. So kailangan ilalabas na natin yan kapag sapat naman din yung bayad nila, para kapag nasira meron tayong ipapaayos. Ganyan talaga ang negosyo, wag natin baratin yung sarili nating negosyo, bigyan din natin ng halaga. Okay, so i-on lang natin to guys. Naka-plug na ito lahat, yan, umilaw na, plug na yan lahat. So dito rin, yan, naka-on na yan. I-on natin pala. Yan. Hirap lang. Maliit talaga tong lugar natin guys. Yan. Ito guys, make sure kapag mag-set up kayo, tulad nito, masikip yung lugar, make sure na hindi magbabanggaan yan guys, ha. Tulad yan, no. Make sure ko na yan, hindi magbabanggaan. Yan. Kasi mahirap na, masira, no. May kamahalan pa naman. So yan, dito hindi na rin yan siya babangga dito. Yan, hindi na rin siya. Kahit paikot-ikutin. So i-on na natin guys itong beam 295. Yan, on. So by the way, itong malaki beam 295 by Zeus. Ayan, Zeus beam 295. Yan, 35,000 yan ang pair niyan. Tapos may kasama ng ganitong plastic. Tapos ito naman sa Shopee ko lang to binili. Kauna-unahan ko moving heads, mga mini moving heads, 100 watts to, 4. So okay din to, dito ako nagsimula. So ngayon, gusto kong ilagay lahat sila 6. Although balak ko din naman kasi in the future na kapag magkaka-extra tayo, bibili pa ako ng another set nito para 4 yung ating beam 295 or basta yung standard size, yung mga malalaki. Kasi malay natin baka hindi na beam 295 yung bibilin ko, ibang watts, no. Pero same Zeus pa rin yung brand. So ayan, nakailaw na sila lahat. Malalaman mo yan kapag connected sa sa DMX, kasi iilaw tong color blue na ito, DMX, nakailaw yan. Palatandaan na connected ka sa DMX. Ganon din dito sa mini moving heads 100. Kapag nagbi-blink-blink yan, no, kita nyo may nagbi-blink-blink yung dot, may dot kasi dyan, parang period. So kapag nagbi-blink-blink din yan sila, ibig sabihin palatandaan yan na connected sila sa DMX. Pero kapag isa sa mga palatandaan na yan, yung blink-blink na yan na dot or period dito sa beam 100, halimbawa ito, hindi ito nag-blink, kasi itong tatlo nag-blink, so ibig sabihin may diferensya itong isa, hindi siya nakakonect, so hindi siya iilaw. So ganun din dito sa beam 295, kapag hindi
hindi umilaw itong kulay blue na DMX, tapos yun umilaw, so ito lang ang ilaw, tapos ito hindi yan sasabay sa control ng DMX. So dapat lalabas yung DMX kulay blue, at dito naman sa Shopee na mini beam 100 dapat nagbi-blink yan lahat. So ewan ko lang sa mga ibang brand ha, kasi ito sa Zeus ito ganun yung parang personality niya na nagbo-blue dito, tapos ito din beam 100 nagbi-blink. So sa ibang brand ewan ko kung ano yung palatandaan, so kanya-kanya kasi yan iba-ibang brand, iba-iba din palatandaan. So tatry na natin guys. So kung ano ba yung na save ko dito, tulad ngayon hindi ko na alam paano ba to papaganahin. Wait lang, lalagay natin to sa Autodel. Ayun, so umilaw siya guys, no? Patayin ko lang yung ilaw natin sa ulit pindutin ko yung Autodel. Pindutin ko yung Autodel, mamamatay ang mga ilaw na yan. Hindi pala mamatay, ano lang yan, nakaano pala sa blackout. Tingnan nyo guys, ngayon pala nga nakalimutan ko na paano gamitin, no? Kasi sa tagal ko nang hindi na pagana ito, kasi bihira nga lang yung magbubuk. So ngayon dahil may bubuking, practice tayo guys. Okay, pindutin ko yung blackout ulit. So umilaw sila lahat guys, no? So yun ang sinasabi ko, controlled na sila sa DMX. So pisilin natin yung Autodel, pindutin natin Autodel. Tapos itong mga fader na ito, speed dyan yung magano yun. Ayan guys, yan, may ikot-ikot na sila, no? Yan yung first na naka-save. So pwede nating controlling yan kasi parang robotic yung movement niya, no? Kasi nga ano lang ito DMX 5112 lang ito. So gawin natin yung parang mala mini pearl, yung sinasabi nilang mala mini pearl na galawan. So adjust mo lang ito dito sa fade time, itong fade time, adjust mo lang yan ng konti. So i-adjust ko pero itututok ko yung camera dito sa mga ilaw. Pagmasdan nyo guys, sa ngayon ang kilos niya is parang robotic, yung pa isa-isa yung ikot. So magiging yan, smooth, parang mini pearl ang galawan. So iangat ko konti yung fade time Ingat ko ng konti, pagmasdan nyo guys. Ayan, nag-smooth na guys, di ba? Nag-smooth na yung galawan niya. Parang mini pearl na. So at least kampante na tayo this upcoming event na medyo na practice natin dito pa lang sa bahay. So yan yung nakasave sa bank 1 natin. Dito may bank 1. Ayan 1, bank 1. So try natin bank 2 guys. Ipindutin ko lang tong up button, so magbabank 2 yan. So tingnan natin guys So sa bank 1 ganyan yung niya, ikot niya. So bank 2, oops, tingnan natin, umikot siya tapos gumanon siya ayos, no? Parang up and down. Tapos bank 3, yung parang alternate na ikot din siya. Kapag fade time, in-adjust ko, nagiging smooth din. Ayan. Pero pag ibalik ko ulit, yung sa baba, ibaba ko ang fade time, so parang naging robotic. Kasi akyat ko, parang nag-smooth din naman siya, no? So, bank 3, bank 4, bank 4 tayo guys. So, yan, strobe yung bank 4, strobe yung bank 4 na umikot-ikot din. Maganda yan sa mga pa-disco-disco, no? Concert. So, bank bank 5. Try natin, ano bang bank 5? So, ang bank 5 guys, puti na mayroong mga gobo-gobo. So, may umiingay guys dito yan sa sa mini beam 100. No, lapitan ko dito yan sa mini beam. So, parang may diferensya yata yung parang motor-motor niya. Pero nawawala lang din yan guys. Minsan, syempre alam nyo na lang ito budget meal lang yung mini beam ko guys. Mga 3,000 isa yan. 3,000 isa. So 3, 6, 9, 12, 12,000. Binili ko 4.
So at least meron na ako niyan, 4 dati nung ako nagsisimula, no? So okay din yan, maliwanag din yan guys. So yun nga lang, medyo umingay na siya, no? Hindi ko alam, pero nawawala din yan. Pero itong beam 295 ng Zeus, last year ko binili to. January, February, March, April, January, April last year, January, April 2005, April. So mag 1 year plus na, magto 2 years na pala. So okay yan, walang problema yung beam 295 natin by Zeus. So saan na tayo? Bank 5, bank 6, pindutin natin bank 6. So ito namang bank 6 naman, kulay-kulay na pa rainbow, no? Paiba-ibang kulay. Tingnan nyo yung ating beam, mini beam 100. Paiba-ibang kulay, may yellow, may blue, may green, may red, paiba-iba. Tapos itong si beam 295 by Zeus is pa rainbow naman siya, na pabilog, na paikot-ikot. So yan ang bank number 6 ko. Yan ang nakalagay sa bank number 6. Ngayon, ilagay natin sa 7 naman, no? 7. So, sa 7, bumaliktad lang yung rotation niya. Pero same pa rin, pailaw-ilaw pa rin. Bumaliktad lang yung rotation. So, dalawang rotation kasi ang na-save ko dito eh. Yung pang mini pearl, tsaka yung, ewan ko yung para saan tong isa. Anong klaseng, basta pinindot ko lang yan noon. So ngayon, punta tayo sa bank 8. So sa bank 8 naman, so ganun pa rin yung mga paiba-ibang changing color siya. Kanina kasi iba't ibang kulay yon, pero fix. Like halimbawa, yung blue, halimbawa ito, yung blue lang yon. Tapos ito green lang. Tapos ito red lang. Tapos yun yellow lang. Fix ang bawat mini moving head. So ngayon, different colors pa rin, pero changing colors. Yung isa, halimbawa, ngayon nagiging violet, blue na naman siya, yellow na naman, white na naman, so red na naman. So ganun din ito, white ito, red na naman ito, yellow na naman, green na naman, so orange na naman, so ito din, ganun din. So on and so forth, nag-changing color siya. So si si 295, pa-changing color din siya ng kanyang rainbow. So simple lang ito guys, set up lang ng mga ilaw, no? Kasi hindi ako expert pa dito eh, hindi ko mag-gets masyado kung paano talaga ito pagandahin, no? Okay, na kailangan ba na meron kang digital controller, lights control, para paganahin siya, para maipalabas yung full potential ng mga beam na ito, or ako lang talaga ang hindi marunong? Kahit naka DMX 512 pwede naman siguro, pero ako lang talaga siguro ang hindi marunong. Ewan ko lang guys, kasi talagang limited yung knowledge ko pagdating sa mga setup, programming ng mga lights, no? So ang mahalaga guys, na nakagawa tayo ng mga program, no, na magagamit natin para sa certain event. So ito guys, at least gumagana siya, no? So yung 9, wala lang 9. So tingnan nyo guys, nasa 9 yan, bank 9, walang save na program sa bank 9, kaya namatay siya, no? Kung ibababa ko yan down, ayan, balik sa 8. So yung 8 na program, naka-program sa 8, siya yung iikot. Tapos kung pipindutin mo 9, since walang naka-program, yan, iikot siya, tapos parang magre-rest lang siya. So pindutin mo ulit 8. Ayan yung 8. So ayan yung 7. Ayan yung 6. Tapos 5, 4, 3, 2, 1. So balik siya sa 1. And then, blackout guys, pisilin ko ang blackout, mamamatayan in 3, 2, 1. So, yun. Tapos, kapag gusto mong buksan ulit, pindutin nyo ulit yung blackout, yun, mabubuhay na naman siya ulit. Guys, remember nyo yung sinabi ko kanina na maingay dun sa ating mini beam 100, yung parang umuugong yung gear niya,
Tapos sabi ko, nawawala lang yun. Minsan kasi, pag on mo, wala din naman, no? Walang ingay agad. So, minsan din, pag in-on mo, merong umuugong na gumagano na ano na gear. 'Di ba sabi ko nawawala lang 'yun. So ayan guys, so wala na. Hindi na siya maingay. So smooth na. Ang narinig mo na lang yung parang motor niya na boom. Yun na lang yung parang narinig mo, yung normal 'yun. So yan lang guys. Thank you so much for watching. Sana ay nagustuhan niyo yung ating video for today. And God bless po, and to God be the glory.